Ika-umang Timoteo Kabanata 5. Huwag sawayin ang isang matanda, kundi magsumamo sa kanyang gaya sa isang ama, at ang mga nakababatang lalaki gaya ng mga lalaking kapatid. Ang matatandang babae gaya ng mga ina, at ang mga nakababata gaya ng mga babaeng kapatid, na may buong kadalisayan. Parangalan ang mga babaeng balo na mga balo talaga. Ngunit kung ang sino mang babaeng balo ay may mga anak o mga lalaking pamangkin, hayaan silang matuto munang magpakita ng paggalang sa tahanan, at gantihan ang mga magulang nila, pagkat iyon ay mabuti at katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ngayon siya na isa talagang babaeng balo, at napabayan, ay nagtitiwala sa Diyos, at nagpapatuloy sa mga paghiling at mga panalangin gabi at araw. Ngunit siya na nabubuhay sa kalayawan ay patay habang nabubuhay siya. At ang mga bagay na ito ay ibigay sa atas, nang sila ay maging walang kapintasan. Ngunit kung ang sino man ay hindi naglalaan ukol sa mga sariling kanya, at lalo na sa kanilang mula sa sarili niyang bahay, ay tinanggihan niya ang pananampalataya, at mas masahol pa kaysa sa isang di mananampalataya. Huwag hayaang may sama sa bilang ang isang babaeng balo na wala pang 23 taong gulang, kundi ang naging asawa ng iisang lalaki. Mainam na pinatotohanan tungkol sa mabubuting gawa, kung nagpalaki siya ng mga anak, kung nagpatuloy siya ng mga dayuhan, kung naghugas siya ng mga paa ng mga banal, kung tumulong siya sa mga nahihirapan, kung sumunod siya ng masikap sa bawat mabuting gawa. Ngunit tanggihan ang mga nakababatang babaeng balo, pagkat kapag nagsimula silang maging malayaw laban kay Kristo, sila ay mag-aasawa. Na nagkakaroon ng pagkasumpa, dahil itinakwil nila ang una nilang pananampalataya. At bukod dito ay natututo silang maging mga tamad, na nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay, at hindi lang mga tamad, kundi madadaldal rin naman at mga mapakialam pampalsa, na nagsasalita ng mga bagay na di nararapat nilang salitain. Ibig ko nga kung gayon na ang mga nakababatang babaeng balo ay mag-asawa, magkaanak, gabayan ang bahay, huwag magbigay ng kadahilanan sa katunggali na magsalita ng may pagpula. Pagkat ang ilan ay bamaling na sa hulihan ng Satanas. Kung ang sino mang lalaki o babae na nananalig ay may mga babaeng balo, hayaan ang mga ito na tumulong sa kanila, at huwag hayaang ang simbahan ang magbayad, nang matulungan naman ito ang talagang mga babaeng balo. Hayaang ang matatanda na namumunong mabuti ay may bilang na karapat-dapat sa ibayong karangalan, lalo na silang nagpapagal sa salita at turo. Pagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong babusalan ang baka na gumigiik ng mais. At, ang nagpapagal ay karapat-dapat sa gantimpala niya. Laban sa isang matanda ay huwag kang tumanggap ng paratang, kundi sa harap ng 2 o 3 saksi. Silang nagkakasala ay sawayin sa harapan ng lahat, upang ang mga iba rin naman ay matakot. Inaatasan kita sa harapan ng Diyos, at ng Panginoong Hesus Kristo, at ng mga hinirang na anghel, na tuparin mo ang mga bagay na ito na walang kinikilingang sinuman ng higit sa iba, na walang ginagawang anuman sa pamamagitan ng pagpanig. Huwag ka agad magpatong ng mga kamay sa sino mang tao, ni maging kabahagi ng mga kasalanan ng ibang mga tao, pakaingatang dalisay ang iyong sarili. Huwag nang uminom ng tubig, kundi gumamit ng kaunting alak alang-alang sa sikmura mo at sa malimit mong mga karamdaman. Ang mga kasalanan ng ilang tao ay hayag sa mulat-mula pa, na nauuna sa paghuhukom, at sinusundan ng ilang mga tao. Sa katulad na paraan din naman ang mabubuting gawa ng ilan ay lantad sa mulat-mula pa, at silang hindi ganoon ay hindi maaaring maitago.